Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon doon sa pagpapatuloy doon sa huruf. Sa mga huruf, hindi lang ito yung harfu jar. Marami pang iba. Marami pang iba. At kabilang dito yung mga huruful istifham, kaya nandito yung wamithalul huruf, yung hal. Siyempre itong mga palatandaan ng fiil, yung qad, sin, at sofa. Yung ta'ut ta'nith sa sakina. So yun yung mga harf. Yung hal, ito'y harful istifham na kapag ito ay ginamit sa isang sentence, ang sagot niya palagi yes or no. Yung hal at yung magkasing kahulugan. Diba yung alam tara kayfa fa'ala rabbuka, kafaru, mga ganung bagay. Yung na yon katumbas nitong hal. Hal ataka hadithul ghashiyah, yun, hal. At yung magkasing kahulugan. Yung qad, sin, sawfa at ta'ut ta'nith, natalakay na natin ito sa fi'il. Yung huruful khafd, lahat ng ito ay natalakay din naman natin sa isim. So, napakaganda yung paliwanag kahapon. Basta walang katangian ng isim at walang katangian ng fi'il, yun ay harf. Yun ay harf. Siyempre kasama na rin pala yung huruful qasam, yung mga panunumpa, yung ta, ba, at yung wa. Idan al-amthilatu mawjudatun mutawaffiratu endana. So yung mga halimbawa ng mga harf ay nabanggit na. Baqiya an yuqal, ang natitira na lang, mataquluna fi al. So yung yung alif lam na dinudugtong sa unahan ng ma'rifa na isim, allati min alamatil isim, nakabilang sa mga palatandaan ng isim. Anong tungkol dito? Ito ba ay isim, harf, o ano ba? Hal tadkhulu fi kalamil muallifi huna? So meron ba nababanggit dito? Yaqulu al-muallifu qala fil awwali harfun ja'a li ma'na wa al laysa laha ma'nan. So ang may tuturing lamang na kalam may harfun ja'a li ma'na, anumang harf na mayroong kahulugan. Pero ang wala siyang kahulugan. Ibig sabihin kahulugan niya mismo. Siya mismo bilang may kahulugan, pero wala. Wala. Lang siya talaga, Pero itong mga ito, yung mga harf na ito, hal, naintindihan natin na ito ay pananong, hal. Maaring hindi kompleto yung sentence, kumbaga, hindi kompleto yung sentence na kasi hal lang siya, nasan yung karugtong niya, hindi makukompleto kumbaga yung kahulugan niya. Pero alam natin na ito ay harfun ja'a li ma'na, na siya ay nakakaepekto sa kahulugan ng salita. Ganun din yung qad, sin at iba pa. At sinasabi ng ilang nahwiyun, wa qala ba'dun nahwiyin, bal laha ma'nan. Pero sabi ng iba, meron din namang kahulugan ng Tufidul umum. Ito ay tumutukoy sa pangkalahatan. Tufidu bayanul hakika, tufidu al-ahda, wa ala hada fa'al tu'tabar minal huruf li'annaha harfun ja'a li ma'na. So dito yung so magkakaiba yung pananaw nila, may nagsasabi hindi, may nagsasabi oo, ito ay kabilang sa mga harf. Yung ra, doon sa rubba, mataquluna hal hiya minal hurufi amla. Sing rubba, di ba, yung isa sa mga palatandaan ng isim. Rubba saimi, rubbal kaimi, rubba rajulin. So ito raw, laysa minal hurufi istilahan.
So yung ra dito, yung ra lang, hindi yung robba mismo. Kasi yung robba mismo, fi'il siya. Harf siya. Yung robba mismo. Harfu jar. Pero yung ra dito, sample lang to. Kung halimbawang mahati yung mga harf. So hindi to harf istilahan. Lianna al-muallifa, dahil sinabi ng author, harfun ja'a li ma'na, ito ay letra na mayroong kahulugan. O actually, yung mga harf, hindi naman sila ilang letra lang. Hindi sila iisang letra lang. Binubuo sila ng dalawa o mahigit pa. Kaya ang robba, ma'naha at taklilu at takfir. Meron itong kahulugan. Hindi katulad ng al, na wala siya talagang kahulugan ayon sa iba, pero sa ng iba, meron siyang kahulugan. Yung nga, dahil dito nagiging ma'rifa yung isang salita. Na tinutukoy dito, ito nga yung bayanul hakika na tinutukoy dito. Pero nga, ang usapin dito, bakit tinatanong pa kung harf din ba ang ra? So yun nga, lakin mukawwanatun min thalathati hurufin law jaza'taha wa qulta ar-ra'u masara laha ma'nan. Pero yung ra dito wala ngang kahulugan, kahit yung ra i-spell siya sa pangalan niya, wala pa rin itong kahulugan. Wala pa rin itong kahulugan. Yung min, al-mimu fi min laysat harfan. Yung min harfu jar. Pero kung mim lang, hahatiin yung min sa mim at nun, wala na siyang magiging kahulugan. Liannaha laysa laha ma'na. An-nunu fi min laysa biharfin. Ganun din. Wala siyang kahulugan. Idan, al-harfu ma la yadkhulu alihi alamatul ismi walal fi'li. Walakin al-harfu al-mustalahu inda nahwiyina huna, inda nahwiyina huwa alladhi lahu ma'nan fakulasat al-babi al-an. So, ang summary nito, awalan annal kalama inda nahwiyinahu al-lafdul murakkabul mufidu bilwad'i. Ito nga ay pananalita. Ito ay merong syntax, binubuo ng dalawang salita o mas marami pa. Mufid, merong kahulugan, bilwad'i. Na kapag naisama ito sa ibang salita o maaring siya mismo ay merong kahulugan. Thaniyan, aksamul kalami thalathatun, ang mga uri o mga bahagi ng salita, parts of speech ay tatlo. Ismun wa fe'lun wa harfun ja'a li ma'na. Isim, noun. Fe'lun, verb. Harfun ja'a li ma'na, ito yung mga preposition at dahil dito mabubuo yung mga phrasal verbs at iba pa. Na dalilu huna at taksim, dalilu had at taksim, at ang dalil daw ng paghahati-hati na ito, at tatabu'u wal istikra. Hindi ito nababanggit sa Quran at Sunnah, pero sa pamagitan ng analysis na pagtanto ito ng mga scholar. So hindi lahat ng bagay kailangan nababanggit sa Quran at sa Sunnah para maging halal o para maging haram. Lahat ng ito ay dapat na o kaya lahat ng ito ay sapat na matukoy sa mga kaida ng relihiyon na ito para ito ay may turing na halal o haram. Bawa niyan, may nag-comment doon sa post ko minsan, hindi ko na nireplyan. Hindi tama yung tanong niya eh. Yung post ko, kabilang sa paglabag sa amana, yung kapabayaan. Hindi lang yung pangungurakot. Kasi kinurakot mo yung pondo, paglabag yun sa amana. Pero yung pinabayaan mo yung pondo na wala, kapabayaan din yun sa amana. Tinatanong niya, saan ba sa Quran yun? Hindi mo kailangan itanong yun, saan sa Quran? Nasa pamamahala mo yun, nasa pangangalaga mo, tapos pinabayaan mo. Wala ka pa rin bang pananagutan? Hindi kailangan yun ng anumang dalil. Hindi yung kailangan ng anumang dalil. Kasi, kung tinupad mo yung amana, may gantimpala ka. May pinatago sa yung pera, pinangalagaan mo, may gantimpala ka. Yung pera, hindi mo yun pinangalagaan, hindi mo tinago. O ginastos mo rin, nahiram mo, pambili ng pantayo ng fish pond. O di ano din yun ay paglabag din sa amana.
paglabag sa amana. So hindi kailangan lahat ng bagay Quran na babanggit sa Quran o sa Sunnah. Bobo lang ang nagtatanong ng ganun. Palagi na lang nagtatanong ng ganun. Lahat na lang ng pag-usapan, iugnay sa Quran at naghahanap ng dalil sa Quran. Ingalian na ulama an nahwi, tatabi'u kalam al-arabi fawajaduhu la yakhruju an hadhihi thalatha. So pinag-aralan nila yung mga grammarian, pinag-aralan nila ang pananalita ng mga Arabo at nakita nila na hindi ito higit sa tatlo pa. So importante ito kasi ganito nabuo ang konsepto ng tauhid. Walang nababanggit sa Quran ang tauhid ay tatlo. Rububiyya, uluhiyya at asma'i was sifat. Wala. Pero dahil dito rin sa tatabbu at istikra sa kanilang analysis at sa kanilang pag-aaral, sinimplify nila yung relihiyon at napagtanto nila na ito ang tauhid ay hindi higit sa tatlo pang tauhid. Rububiyya, uluhiyya, asma'i was sifat. Bakit kailangan pang isimplify? Bakit nung panahon ng mga sahaba wala namang pinag-aaralan na tatlong tauhid? Matatalino kasi mga sahaba. Pero ngayon, bobo na yung mga tao, kailangan i-simplify ng mga scholar ang tauhid. Kailangan i-simplify ng mga scholar ang tauhid. So maaring ganito rin ang nangyari sa grammar. Yung mga tao noon matatalino. Naintindihan nila yung grammar. Alam nila pagkatapos ng harfu jar, ang isim magiging kasra. Pero ngayon, siyempre, dumami na yung mga tao. So, kailangan i-simplify ng mga scholar ang kanilang itinuturo. Katulad lang din ng tinalakay natin kanina. Yung nagtuturo, kung kailangan niyang i-simplify yung kanyang itinuturo para maintindihan ng estudyante, gawin niya. Gawin din ng ulama, alhamdulillah. Walahidu annakum law dhahabtum likiraati tarajimi ulama'il loga wa ma la quwwatu min al-ina'i wat ta'bi wat tatabbu'i al-badwir ruhal la'allahum yajiduna kalimatan wahidatan min al-kalimat al-arabiyya qabla an tatagayyara al-sinatu ahli al-mudun. Sige nga. So marapat natin na pansinin at pahalagahan na kung babasahin natin ang talambuhay ng mga ulama ng wikang Arabic, kung paano silang naglaan ng kanilang lakas at ng kanilang buong buhay sa pag-aaral ng wikang ito, hanggang sukdulang pumunta sila doon sa mga Badu, doon sa mga Arabo na nakatira sa disyerto, kasi yung mga Arabo na nasa disyerto, hindi sila apektado ng mga pagbabago na makikita sa mga syudad. Kaya nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung maalala niyo sa sira, nang pinanganak siya, ipinaalaga siya kay Halima Sa'diyah ng ilang taon. 4 na taon o 5 taon, nandun siya sa mga Badu, sa mga taong disyerto. At isa sa mga layunin nila, matutunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang puro na wikang Arabic. Kasi Makkah, dahil ito ay syudad, maraming iba't ibang tao rito. Maraming dumarating dito na galing ng Syria, galing ng India, o iba pang mga lugar. Kasi nga, ang Makkah ay parang hub ng Silk Road. Yung Silk Road, katulad ng lagi ko nababanggit, ito yung napakahabang kalsada mula sa China, papuntang India, diretso ng Europe, at tatawid ito ng Sinai papuntang Africa. O minsan yung barko dumadaan na ng Jeddah, kasi lumang lungsod ng Jeddah sa totoo niyan. Kasi doon tumatawid yung mga barko papuntang Africa. Tsaka patayin mo yung doon tumatawid yung mga barko papuntang Africa. So konektado siya sa Silk Road. Kaya sa Makkah, maraming iba't ibang tao nakakarating doon. Maraming iba-ibang tao. So, posibleng maapektuhan na rin yung wika nila. Pero yung mga Arabo na Badu, malalayo sa sibilisasyon, kumbaga, puro yung kanilang wika. So, kahit dito, punta ka doon sa bundok, yung mga Ilocano doon, hindi na kayo magkaintindihan. Kumbaga, malalim na yung kanilang Ilocano. Yung, kahit sa Tagalog
Kasi naikot ko halos na yung Katagalugan eh. Natira ko ng Bulacan, ng Rizal, ng Quezon, Laguna. Iba talaga. Iba yung Marinduque pala, hindi pa ako nakarating Marinduque. Iba yung Tagalog sa ano eh. Yung mga bandang Fami, kinakambing master, iba na sila managalog doon. Ang lalim ng Tagalog nila doon. Malalim yung kanilang salita. Tapos yun nga sa Cavite, iba yung ano nila, yung present tense. Kumakain, nakain. Kumakain ka ba ng pating? Sabi sa Maynila, sabi sa Cavite, nakain ka ba ng pating? Ganun. Tapos sa Batangas, iba naman yung Batangas, yung tono nila doon, malambing. Iba yung iba yung ano nila, basta iba-iba rin yung Tagalog. So ganun din sa Arabic. Sa Arabic nga, yung nababanggit ko rin sa inyo ito noon, makikilala mo yung Arabo kung saan ba siya galing eh. Galing ba siya ng Egypt, galing ba siya ng Iraq, o Syria. Yung mapapansin mo yung mga Egyptian, matigas sila mag-Arabic. Yung jim nila, nagiging G. Yung Jumu'ah, Gumu'ah. Ganun sila mag-pronounce. Ang pinakamahirap para sa akin na Arabic, yung Arabic ng mga Yemeni tsaka Iraqi. Yung mga Yemeni parang kala mo huni ng ibon pag nag-Arabic eh. Tapos yung mga Iraqi naman, kala mo galit. Parang galit lagi. Tapos yung mga Syrian, Lebanese, kapag nag-Arabic, ang tono nila parang Batanggenyong Arabiano. Ganun sila. Makikita mo yung So, pumunta daw sila, yung mga grammarian, sukdulan, pumunta sila sa Badwi. Sa mga Badu, la'allahum yajiduna kalimatan wahidatan min kalimatil Arabiyya qabla an tatagayyara al-sinatu ahlil mudun. So pumunta sila doon sa mga Badu para mapag-aralan ng lahat ng salita. Kahit isang salita lang na matututunan nila doon sa lugar na yung pupuntahan nila para mapag-aralan nila, bago pa man daw magbago ang dila ng mga nasa lungsod. Ito na yung sinasabi ko. So kahit itong Arabic, mauugnay talaga natin sa Islam yung kahalagahan ng pag-aaral dito. Kasi marami sa mga, kumbaga may kinalaman sa sira ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may kinalaman sa pagiging Arabo niya. At sa wika nila na Arabic, siyempre yung Quran, ipinahayag ni Allah sa wikang Arabic, is importante na nakaunawa tayo ng Arabic, insyaAllah. So itiniyak talaga ito ng mga scholar. Yung dictionary na ginagamit namin noon, actually hindi dictionary yun, Lisanul Arab. Yung sinasabi ko sa inyo noon, sa dictionary na nakaprint ngayon, madali na lang Google na Yung nakaprint na dictionary, hahanapin mo yung root word. Yung dictionary na ginagamit ko noon, 2005, nung nandun ako sa Saudi. Hindi dictionary, encyclopedia, ganun rami, ilang volume yata yun yung Lisanul Arab. So ganun nila yung kinolekta. Ang Arabic, alhamdulillah. Siyempre sa Arabic, di ba merong isang root word? Ang sinasabi nga nila, idha zada al-ma'na, zada al-balaga. Ang isang salita, the more na nababago siya ng nababago, nako-conjugate, nag-iiba at nag-iiba, dumarami ng dumarami ang kanyang kahulugan. Halimbawa yung katala, magiging iktatala. Magiging sinasadya nilang magpatayan, kumbaga. Katala, hindi naman niya pinatay pero nilabanan niya, inaway niya. So hindi nila pinalampas yung iba't ibang mga pagkakataon na matutunan ng mga salitang Arabic. At actually, yung nga, na-preserve, alhamdulillah, ang Arabic sa original na anyo nito dahil sa Quran. Hindi katulad ng iba pang mga wika na nagbabago-bago, mabilis na nagbabago ang anyo nito. Inga, lianna halal mudun ikhtalatu bil qaumil ladina futihat biladuhum fatagayyara lisanu. So ito. So nung panahon pala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon sa panahon niya hanggang sa panahon ng mga sahabat sa mga sumusunod pang panahon, ang mga lungsod ng mga Arabo ay naghalo-halo na rito mga tao dahil sa mga futuhat. Ibig sabihin,
dinala nila sa Makkah, sa Madina at iba pang mga lungsod ng mga Arabo, yung mga tao sa mga lungsod na nasasakop nila. So, limbawa na lang yan sa Madina, di ba? Pinadala doon si Abu Lu'lu' al-Majusi na Persian para gumawa ng mga windmill. At si Hormozan na dating boss ni Abu Lu'lu' al-Majusi, nandun din siya nakatira sa Madina. Pero si Hormozan, nag-Muslim si Hormozan. Yun nga lang, nandun yun sa Omar series sa Hormozan. Nandun siya. Pero hindi ko maalala kung nabanggit ba doon sa Omar series. Nang napatay si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, merong isa sa mga anak ni Omar, di ko maalala kung sino, pinatay niya si Hormozan. Kasi pinagbibintangan niya na si Hormozan ang may kagagawan ng pagpatay ni Abu Lu'lu' kay Omar. Pinagbibintangan niya. Kumbaga inilagay niya sa kanyang kamay ang batas. Naging issue pa ngayon sa mga sahaba kung papatawan ba ng kisas yung anak na ni Omar na pumatay kay Hormozan. Kasi Muslim na si Hormozan Muslim na. Pero nga kalaunan, binigyan siya ng pardon ni Uthman bin Affan. Hindi na siya pinatawan ng anumang parusang kamatayan. Pero yun, makikita natin dito yung sinasabi dito ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah na panahon ng mga futuhat, dumami na yung mga hindi Arabo sa lugar ng mga Arabo o sa lugar ng mga Muslim. Kaya pinagsikapan talaga ng mga grammarian na matipon yung mga rules ng grammar, matipon yung vocabulary para ma-preserve ang wikang Arabic, alhamdulillah. So ito, may kinalaman yung dito sa tatabu at istikra. Ipinagpatuloy nila ang pag-aaral ng wikang Arabic at mas pinaigting pa nila. Kasi may posibilidad na maglaho ang purong wikang Arabic dahil sa pagpasok ng mga tao na hindi naman Arabo sa lugar ng mga Arabo. Bawa dito, di ba? Dati mga Ilocano naman tao rito, tapos nagdatingan tayo dito. Naging Tagalog na dito. So parang ganun, nagbabago o naapektuhan ng mga tao sa isang lugar ang wika doon. Kung Arabic man yung salita doon, magbabago. At ano yung Arabic na sinasabi kong nagbabago? So ganito yung posibleng nangyari. Sa iba pang mga lugar, diba, Egypt, iba sila mag-Arabic dun Yung sa Syria, iba sila mag-Arabic dun. Pero nga, alhamdulillah sa mga lugar na kumbaga malayo sa mga futuhat at na-preserve ang Arabic, mapansin natin na nandun ang original na Arabic, inshallah. Kahit sa Saudi Arabia, nagbago na ang Arabic doon. Ang Arabic sa Saudi Arabia, pang araw-araw nilang Arabic, yung tinatawag na Amiyah. Colloquial na Arabic. Yun na yung broken Arabic. Kumbaga, kung merong Carabao English, merong broken na Arabic. So nagbabago talaga ang Arabic. At ito yung inagapan ng mga grammarian, alhamdulillah. Yun nga. Wasaratil logatil Arabiya la tujadu illa fi butunil awdiyah. At nangyari nga na yung ang puro na wikang Arabic ay matatagpuan na lang sa mga malalayong lugar. Sa mga butunil awdiyah, sa mga lambak, ibig sabihin sa lambak ng disyerto, natatawid ka pa ng mga bundok ng buhangin para makapunta ka doon, wa madabitu syajar, at sa mga gubat, kumbaga, o sa mga lugar na maraming puno, kung saan tumutubo ang mga puno. Wasara ulama'ul loga yadhabuna kulla madhabin fil barari yatlubuna Arabiyan yukbiruhum bi kalimatin wahida. Pupunta sila sa lahat ng mga disyerto para lamang sa isang salita o matutunan ng isang salita. Min ajli ay yuthbituha, upang mapatatag nila o maitala, mailista ang salita na ito. Lihada naqul, dahil dito sinasabi natin, innal ulamaa tatabba'u. Yan, babantayan nyo yan. Binasa ko kanina tattabi'u. Pero hindi, tatabba'u siya dapat. Tattabi'u at tatabba'u magkaiba ng kahulugan. Kapag tattabi'u,
sinusunod niya o nila. Pero pag tatabbao, inanalyze nila. Kumbaga, inanalyze nila yung bagay. So magkaiba sila ng kahulugan. Kaya dapat aware kayo sa mga pagbabago na ito. Yung tatabbo at istikra, halos magkasing kahulugan sila. Pero yung tatabbo, pagsunod, istikra, pagbasa o pag-refer, falam yajidu kalam al-Arabi yakhruju an hadhihi al-aqsam ats-thalatha. At natagpuan nila na tatlo lang talaga ang parts of speech. Alhamdulillah. So dito natin ito tatapusin. Inshallah. Tatapusin lang natin tong unang kabanata na ito. Tapos, mag-focus naman tayo sa exercises. So babalikan natin yung libro natin, yung Arabic ni Sheikh Vanya Abdurrahman. Yung ginagamit natin dati, ito, babalikan natin yan. Siyempre, yung mga surat, ayah sa Surat Al-Fatiha, pag-aaralan natin alin doon ng isim, alin doon ng harf, at alin doon ng fi'il. Inshallah, at iba pang bagay. Tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.